Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ngayon yung separation of the church and the state. Kasi maraming nagtatanong sa akin ngayon na ano daw masasabi ko tungkol doon sa pagkaka-appoint ng isang pinuno ng isang simbahan sa isang posisyon sa gobyerno. Kung ito ba ay inaalaw ng batas, kung ito ba daw ay hindi paglabag sa saligang batas na kung saan ang church at ang state ay magkahiwalay. Ganito lang po ito, kailangan nating lagyan ng nuance ito eh. Kailangan lagyan natin ng nuance, di ba? Ang nasa saligang batas po natin sa ngayon, actually, wala namang provision sa saligang batas na nagsasabi mismo yung church and state shall be separated. Hindi po yun ganon ang pagkaka-interpret. Ang nakalagay po sa ating saligang batas in simplest, dito marami nagkakamali dito. Ang sinasabi ng saligang batas, hindi pwedeng paboran ng gobyerno ang isamang relihiyon o ang anumang relihiyon. Hindi dapat ito magpakita ng bias, hindi dapat ito mag-discriminate, favor, or against a particular religion. At wala ding, meron tayong tinatawag na non-establishment clause. Hindi po pwedeng mag-establish ang Estado ng isang state religion. At wala din po dapat magkaroon ng religious test. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng require na kumuha muna ng isang religious test para mag-qualify sa isang bagay. So, yun po yung malinaw. Ngayon, marami nagtatanong, ang simbahan ba pwede magkaroon ng political na opinion? Kasi malimit pag kandidatura ito ng mga tao, makikita natin ang simbahan, may halata na kinikilingan ng mga pare, mga madre. Actually, ito pa isang paglilinaw. Sila po pwede. Sapagkat ang konstitusyon po ay isang dokumento na ang nilalagyan ng sagka ay ang pamahalaan. Dapat po nating interpret ang Constitution is a restraint on the state. Because we have a limited government. We have a party po yan ng ating demokrasya. Kaya nga, di ba, ang Bill of Rights, nag-a-apply lang po yan kapag ang nasa issue ay ang isang pamahalaan. Kunyari, ang Estado hindi pwedeng mag-discriminate na hindi ka pwedeng papasukin sa trabaho dahil ikaw ay in a particular religion or sexual orientation. Pero ang isang private company, pwedeng kung yun ang policy nila, pwedeng nilang gawin yun. Kasi hindi naman sila gobyerno. Kaya kunyari, ang Estado hindi pwedeng magkaroon ng abridgment ng freedom of speech. Pero ang isang pribadong organisasyon pwede magkaroon ng mga limitasyon sa kung ano sasabihin at hindi sabihin ng mga empleyado. Kung yun ay private. Now, pagdating sa relihiyon, ang Estado ang pinagbabawalang magkaroon ng bias sa isang religion. Ang mga tao sa simbahan, hindi po sila pinagbabawalan na magkaroon sila ng sariling opinyon tungkol sa politika. Sa totoo lang, pwede ho silang mangampanya eh. Pero sa Amerika, meron silang ibang provision doon. Ang isang simbahan, isang relihiyon, pag magsimula ng mangampanya sa isang politiko at magkaroon na ng pinapaboran, nawawala po ang kanilang tax-free status. Klaro po yun sa Amerika. Kasi pag religion ka, hindi ka pwedeng i-tax. Pero kung nagsimula ka na magkaroon ng political opinions and orientations bilang simbahan, pwede nang alisin sa'yo ang tax-free status kasi hindi ka na religion, party ka na, political movement ka na. So pwede ka nang buwisan. Sa atin sa Pilipinas, wala po tayong provision ganyan. Kayo po, ewan ko kung gusto niyo magkaroon tayo ng provision ganyan, pero wala po dito sa Pilipinas noon. Nililinaw ko lang na ang simbahan ay malayang magkaroon ng opinyong politikal, pero ang Estado ay hindi po pwede magkaroon ng bias sa iisang relihiyon. Itakda nito. In fact,
Eto, malimit ko tong sinasabi, although napaka-unpopular. Bawal po yung pag mga government agencies nagsisimula ng mga program nila ng dasal. Kung hindi ito ecumenical, hindi pwede. Bawal po yun. In fact, pinagbabawal ang mga pagkakaroon ng misa at pagkakaroon ng mga religious icons sa loob ng mga government institutions and government buildings. Bawal po yun. Pero siyempre sa atin, nakasanayan na natin, di ba? Pag Christmas party, magsisimula sa dasal. In fact, sa ibang bansa, walang religious holidays eh. Hindi pwede magkaroon ng religious holidays kasi pinapaboran mo ang isang relihiyon pag ganon. So, actually, meron tayo sa ligang batas pero hindi naman natutupad. At ang masama pa, katulad sa sinasabi ko, baka ako pang masabihin na paka-heretic naman ng kalbong ito, di ba? Parang meron namang nagsasabing, Prof, siguro hindi mo alam. Siguro hindi ka nagbabasa. O kaya meron pang nagsasabi, ang tanga-tanga mo naman, profesor ka naman. Maraming ganyan sa inyo eh. Nababasa ko yan minsan. Kunyari, nung isang linggo, yung aking huling live na kung saan pinuna ko yung budget hearing, ako pa daw yung hindi na nanood. Doon sa mga nagsabing, hindi kasi nanood ng budget hearing. Ako pa. Kung matagal na po kayo sa aking nanonood, alam niyo hindi ako nagsasalita ng hindi ko research kasi ayoko naman masyadong mapahiya. Hindi ako katulad ng ibang vlogger na banat lang ng banat ang hindi inaalam. Alam mo po, dalawa po ang nagkaroon ng budget hearing. Budget hearing sa Vice President at yung budget hearing sa DepEd na parehong si Sara Duterte ang nakaharap. Siguro ang napanood ninyo yung sa DepEd. Kasi yung DepEd, malayang nagkaroon ng question and answer. Ang pinag-usapan natin dito yung budget ng Vice President kung saan nagkaroon kaagad ng motion na wala ng pagtatanong. Yun po ang ating pinag-usapan, yung budget ng Office of the Vice President. Kaya kayo bago kayo magsalita na hindi ako nag-research, pwede ba? Kayo muna ang mag-research kasi nakakahiya. Ako pa sasabihan nyo. Anyway, balik tayo dito. Itong sa separation ng church and state, matagal ko na itong inaral, matagal ko na itong tinuturo at sinasabi ko lagi, ang meron pong limitasyon dito ay ang Estado. Hindi po pwede na ang Estado magkaroon ng bias pabor sa isang simbahan. Ngayon, ang tanong, tama ba na inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang pinuno ng isang simbahan? Well, ganito lang po ako dyan eh. Kung yun ay pagpapakita na may bias sa isang relihiyon at piniprivilege na ang isang religion, maaring may constitutional problem. Pero kung yung tao lang ang itinalaga, doon tayo maaring magkaroon ng pagtatalo. Kasi ang malinaw lang naman, yung bang taong itinalaga, dala-dala niya ba yung bias ng buong simbahan? Siya ba pag magpe-perform ng kanyang duties, papaboran lang niya yung kanyang simbahan? Kung iniligay ba siyang advisor sa ganitong klase ng migrant workers kunyari o whatever, ang kanya lang bang titingnan ay yung mga kasamahan niya sa simbahang yun? Dahil pag ganon, ay hindi po yun pwede. Malinaw na ipinagbabawal ng konstitusyon yan sapagkat magiging government official po siya. Pero kapag ang itinalaga lang yung tao, diyon tayo magkakaroon ng issue sapagkat maaaring hindi naman niya dadalhin ang kanyang faith doon sa posisyon. Okay? It is not as if the entire church rests on the person. So yun yung medyo gray area dito. At ako nakikita ko nakikita ko yung punto. Ako mismo nagsasabi sa sarili ko, kung yung tao lang naman in-appoint tapos hindi naman siya magiging bias, ay sasabihin ng gobyerno na cities mamamayan din naman ito eh. Bakit hindi natin pwedeng bigyan? In the same manner, nakakita tayo ng mga government officials na nagsisilbi sa simbahan bilang mga diakono, diakonesa. Hindi ba? O kaya sa Roman Catholic Church, nakakita tayo ng mga opisyal ng gobyerno na pag magmisa, makikita mo sila ay namimigay ng ostya. Hindi ba? May mga ganon. So, anong pinagkaiba nun? Hindi ba? Anong pinagkaiba noong isang religious person na ministro ng isang simbahan doon sa isang tao na religyoso din at
aktibo sa kanyang simbahan, pag linggo, siya ay isa sa mga deacons, isa sa mga pinuno, o baka presidente pa ng in the same manner na anong ginagawa, for example, ng isang ministro, sapagkat hindi lang naman makikita natin yung taong yun. Yung isa nga nakaupo sa Kongreso, hindi ba? Hindi ba? May party list pa na kinakatawan, although hindi dinadala yung relihiyon na yun. Ang importante kasi dito yung action. It's not the person. The person is not necessarily carrying the entire church. Okay? Hindi natin pwedeng pag-initan yung isang grupo o isang relihiyon, pero hindi natin nakikita yung ginagawa din natin o ginagawa ng isang relihiyon. Kasi ganun din naman yun, taong pinag-uusapan dito. Kung talaga may separation of the church and the state, and then therefore pagbabawalan ngayon lahat ng mga tao sa gobyerno na magpakita ng pagiging reliyoso. Hindi ba? Na dapat hindi natin pwedeng payagan ang government employee na magsilbi sa simbahan at tagabigay ng ostya. Di ba? Hindi natin pwedeng pahintulutan ng isang leader ng isang simbahan na maging miyembro ng kongreso pag gano'n. Nakikita natin 'yan. So ako kasi ganito malinaw hangga't yung ginagawa hindi dinadala ang bias ng entire church. Para sa akin safe pa 'yun That's just my opinion. Ngayon, kung nagdi-disagree kayo sa akin, abay mabuti pa pumunta kayo sa Korte Suprema at magsampa ng demanda para ang Korte Suprema magdetermina kung talagang mali dito ang Pangulong Marcos o tama. Kasi ako hindi naman ako judge, hindi naman ako member ng Supreme Court. At the end of the day, the person who can interpret the Constitution and the laws are the members of the judiciary, the court. Kasi ako sa aking individual na pananaw, hindi nababiolate pa, hindi pa nababiolate ang konstitusyon sa pagtalaga sa isang tao na kabilang sa isang simbahan sa isang posisyon sa gobyerno. Magkakaroon lang ng pagbabiolate kapag yung kanyang ginagawa na ay bias na in favor doon sa relihiyon na yun. Sapagkat ang pinagbabawal po ay ang acts of establishing a state religion. Bakit ba? Pag itinalaga ba yung pinuno o yung kinatawa yung isang miyembro ng simbahan kahit na pinuno ito sa isang posisyon nag-establish na ba ng state religion? Hindi pa, di ba? Kapag ba itinalaga ay antimano, prefer na nagkaroon na ng discrimination laban sa ibang relihiyon o pabor sa relihiyon na yun, hindi naman necessary. So kailangan mo nang magpakita ng aksyon. Yung pagtatalaga, hindi pa yon sapat sapagkat hindi mo pa naman nasasabi na dinadala niya na yung bias at nagtalaga na ginawa na ng estado na relihiyon na yung kinakabilangan ng taong yon. Okay? So yun lang po ang malinaw dito. Yun ang tingin ko na opinion ko dito sa posisyong ito. Sabi ko nga, opinion ko to, ito ay inaral ko. Pero kung kayo hindi naniniwala dito, that's your decision. Pero huwag niyo po akong pagbibintangan na ang tanga-tanga ko, professor pa man din ako, ang tanga ko na. Parang madami sa inyong ganyan Pangilan-ngilan. Yung alam, minsan naiinis ako magbasa kasi para bagang, bakit kung hindi sila naniniwala sa akin, ba't sila ay nanonood? Hindi ba? Magsilayas kayo kung ayaw niyo makinig. Di ba? Kesa yung pati pagiging wala akong buhok, napapansin niyo. Tapos insulto niyo pa ako, tanga-tanga ako, professor ako. O kaya, hindi mo siguro alam. Parang, alam mo, hindi ako nagsasalita dito na hindi ko muna inalam. Katulad dito, nililinaw ko, ito po ang opinion ko dahil itong inaral ko. Kung nag-disagree kayo, fine. Pero, para sa akin, kayo muna ay pumunta kayo sa korte, magdemanda kayo doon kung nalabag ba ng Pangulo nung mag-appoint siya ng isang miyembro ng isang simbahan. Kasi ang sabi ko nga, ito, ang pinag-uusapan dito yung acts of establishing a bias, acts of establishing a state religion. And the mere appointment of somebody from a particular religious group does not rise to that level. Maraming mga aktibo sa simbahan ng Romano Katoliko, for example, di ba? Na aktibong-aktibo sila, mga government agency still members sila, heads. Pero, ayan,
Pag sa linggo, namimigay ng ostya. Hindi ba? Anong pinagkaiba niyan sa head ng Iglesia ni Cristo inilagay ni Pangulong Marcos na maging opisyal? Bakit ba isa lang na reliyon ang pinagbubuntanan natin ng puna? Diba? Okay, sa patas lang tayo. Lagi po tayong patas. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP of the People at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at makapagbabago ang pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politika dahil sabi sa akin sa Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. Okay? Sige po. Kita-kita na lang ulit sa Miyerkules. Ito po si Professor Tonton Contreras sa lagi nagsasabing mag-ingat po tayo lagi. UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Have a nice, safe, happy week ahead.